Samahan niyo akong mamili habang binabalikan ng mga naging proseso paano ako nakapagtrabaho dito sa Japan. I started working in Japan as a housekeeper year 2023 January. May mga tanong kayo from vlog number 1 na sasagutin natin dito kaya keep on watching. Umpisahan natin kung paano ko sinimulang tuparin yung pangarap ko na makapagtrabaho sa Japan. Una, I studied Japanese language. Ang school ko ay Sub-Global Support. Nag-aral ako for about 5 to 6 months from October 2021 to March 2022. May kasama na din palang caregiving training yun. May partner na din kasing training center for caregivers ang Sub-Global Support. Pwede din nilang kayo matulungan humanap ng employer sa Japan basta na-meet nyo yung mga requirements for the specific job order. Willing to help ang Sub-Global sa amin nun para ma-endorse kami sa caregiving job at iba pang trabaho. Pero since working ako nung time na yun as HR, hindi ako nakapag-focus sa JFT and Prometric exam for caregiver. Hanggang sa inaya nga ako ng ate ko na mag-apply as housekeeper sa Japan. Hindi required ang JFT, JLPT, or Prometric exam. Nag-email lang kami ng resume sa Studio K Agency April 2022. Hanggang sa nakasama kami sa shortlisted at na-invite kami for initial interview with Miss K, owner ng Studio K, May 2022. Ilalagay ko na lang din yung email nila sa caption at comment section. Pwede nyo din silang i-follow sa FB page dahil doon sila nag-a-announce ng hiring at interview schedules. Hanggang sa pinala din akong makapasa sa final interview with the Japanese company president and Japanese trainer still in May 2022. Early June 2022, in-schedule na kami for basic Japanese language exam. Pinalad pa rin naman akong makapasa doon. Last week of June 2022, nag-training na kami for NC2 domestic work. Ang agency na din ang nag-endorse ng training centers, pumili lang kami. Ang napili ko nga pala ay fieldwork. Take note, still employed ako noon as HR. Nag-leave lang ako ng 1 week para sa NC2 training. Nung nakapasa na kami sa training and assessment for NC2 domestic work, binigyan na kami ng list of requirements na kailangan naming ipasa sa agency bago kami isalang sa training center sa Makati. Nung nakumpleto na namin yung list of requirements na naipasa namin sa agency July 2022, pumasok na kami sa training house sa Makati August 2022. Dumaan kami sa madudugong Japanese language exam at matitinding skills training bago kami nakapasa sa assessment. October 2022 kami nakalabas ng training house sa Makati. Yung mga kabatch ko umuwi na sa kanila. Ako nagstay ako para tumulong at mag-train sa susunod na batch until mga December. Then, hindi ko na malaya na kailangan ko na palang mag-impake dahil flight na namin ng January 14, 2023. So parang inabot din ako ng 8 to 9 months bago ako nakarating dito sa Japan. I started dreaming of working in Japan year 2018 pero binigay siya sa akin year 2023. Isipin nyo, 5 years of waiting. Pero narealize ko, tumagal ng 5 taon bago ko siya natupad dahil hindi ko naman siya agad sinimulan. Ano ang lesson? You need to step up. Kailangan may gawin ka para magkaroon ng resulta. Hindi sapat ang mangarap kaya lakipan mo ng pagsusumikap. Sa lahat ng nagsasabing gusto ko din mag-Japan, bakit hindi mo subukan? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Inuulit ko, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Jamata.